sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa kanila. Verse 13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Verse 22, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo muna roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ng kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Verse 31, sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. Narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon,
Huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anumang maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tutuntungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanyang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaita ng ibig humiram mula sa iyo. Verse 43. Narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintel ay gayon din ang ginagawa? Last verse. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Amen. Ang Diyos ang magdagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, ang napili ko po na verse ay sa verse 16. Sinasabi po rito, paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Napili ko po ito dahil ito po ay true to life, na totoong nangyari po sa akin, na noon po ay nasa kadiliman po, nasa sin pa po ako. Sobrang nabago po yung buhay ko ngayon dahil sa maliit na liwanag na nakita ko at sinundan ko yun. Hindi po ako nagpabaya, kundi na-curious ako sa liwanag na na-share po sa akin at nagpatuloy po ako hanggang ngayon. Kaya masaya po ako na ako po ngayon ay nagbabahagi ng aking testimony sa ngayon. So, alam naman po natin na Jesus Christ is the light of the world. Kaya po, ang liwanag na ito binigay sa atin para po tayo ay makaalis doon sa kadiliman or sa kasalanan. Diba? At ang liwanag po ay wala pong value kapag ito tinakpan po natin. Wala pong mangyayari kung ito po itatago natin. Like, ang pagtanggap ko po kay Jesus Christ as my Savior and my Lord, hindi po natatapos doon, kundi yun lamang po yung umpisa ng aking buhay at ang aking pagsunod sa Kanya. Kaya po ang sinasabi po sa verse 16 ng Mateo chapter 5 ay ibahagi po natin ano man po yung narinig natin, especially yung gospel, yung pong book of Matthew, Mark, Luke, and John. Yun po yung pinaka-importante. Dahil sa pagtanggap natin kay Jesus, may nabago po sa atin. Meron pong magandang nangyari po sa atin. Kaya po tayo nagpapatuloy. Kaya ang pinaka-message po sa akin dito sa verse na ito ay ibahagi natin ang ating mga nalalaman or good news nga, di ba? So, wag po tayong mahiya. Hiningin po natin ang grasya ng Panginoon at ang tulong niya kung paano po tayo mag-share sa iba. Dahil marami po tayong pwedeng i-reach out, mga pamilya, kaibigan, mga malalapit po sa atin, kahit yung mga kapitbahay po natin, mga nakakasalamuhan natin sa bawat araw. Kaya po, nire-remind po tayo na huwag po tayong mahiya
hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng boldness para mag-share. Dahil lalo na sa panahon po ngayon ay kailangan po natin itong i-share. At syempre po, bilang mga believers, kailangan din po nating maging aware sa ating action dahil ang nire-represent din po natin dito ay ang ating Panginoon. Oo, kasama din po ang ating church. Dahil sabi po dito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit, ay kailangan daw tayo po ay magliwanag. Diba? So, ibig sabihin din po nun ay kung ano po yung action po natin, yun po yung nakikita ng mga tao. Kahit hindi po tayo magsalita minsan, through our actions ay makikita nila kung tayo po ay talagang sumusunod sa Panginoon. At 'di ba, maging example po tayo. Let us set ourselves as an example bilang isang believers at bilang mananampalataya, 'di ba? Kaya kailangan po natin na ibahagi ang ating mga natutunan. At syempre gagawin po natin ito dahil po ang Diyos ang ating gino-glorify, hindi po sa tao, hindi po sa atin, hindi po sa sariling kapakanan natin, hindi sariling atin pong mga pagiging hindi po natin pwedeng iyabang na dahil po sa atin, kundi para po sa Panginoon. Lahat po ito. Yun lamang po, glory to God. Let's pray. Father in heaven, maraming salamat muli, Panginoon, sa mapagpalang araw at sa salita mo na aming nabasa sa oras na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay maisagawa po namin, Panginoon. Ano man po natututunan namin, ano man po, Lord, yung mga message mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi po masayang, kundi, Lord, may isa isip, may isa puso, at may isa gawa po namin. At kailangan po namin, Panginoon, ang iyong tulong para po sa katuparan nito, Panginoon. Inihiling ko rin, Lord God, na kami ay tulungan mo sa pag-share ng iyong banal na salita. Bigyan mo kami ng boldness, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom para po maipaliwanag namin ng maayos ang iyong salita. And Lord, most importantly, Lord, tulungan mo kami na maisagawa ito sa aming buhay bago pa namin ma-share. Upang, Lord, ikaw po ang maluwalhati sa bawat gagawin namin, sa bawat salita namin, Panginoon, at sa bawat pag-share namin ng word mo, Lord God, ay ikaw po ang kanilang makilala. Lord, we pray na kung paano ka nagpakilala sa amin, Panginoon, ay ganun din, Panginoon, ang kanilang ma-experience kung paano mo kami, Lord, binibless, kung paano mo kami binibigyan ng kapayapaan at kaligayahan. I pray, Lord, na ang mga taong aming nire-reach out din, Panginoon, ay maramdaman din nila, ma-experience din po nila yung galak, Panginoon, at yung pagkakaroon ng totoong kapayapaan sa pag-iisip, Panginoon. Kaya, Lord, we thank you, we glorify your name, at Lord, ang buong araw na ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. We pray, Lord, hanggang sa aming pagtulog mamayang gabi, Panginoon, ikaw pa rin ang aming kasama. We thank you, Father God. We glorify you in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Thank you sa lahat ng mga nanonood kasama namin sa Chapter a Day Daily Devotions Online at sa mga manonood pa. And thank you also, Joanne, for sharing today. God bless. Have a good day. Shabbat Shalom.